Sa bawat taon, tuwing dumarating ang mahal na araw, muling nabubuhay sa puso ng mga Pilipino ang alaala ng matinding paghihirap ni Jesus. Isang sakripisyong walang kapantay, isang pag-ibig na walang hanggan. Sa katahimikan ng umaga habang unti-unting sumisikat ang araw, makikita ang mga debotong Pilipino na naglalakad. Ang ilan ay may pasan na krus at ang iba naman ay nakayuko, tahimik na nagdarasal. Sa bawat hakbang nila, tila inuukit sa lupa ang kanilang pananampalataya, malalim, matibay at puno ng pag-asa. Ang kanilang ginagawa ay hindi lamang tradisyon. Ito ay isang personal na paglalakbay, isang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus bago siya ipako sa krus. Ayon sa kasaysayan ng pananampalataya, si Jesus ay tinakip, hinutulan at pinahirapan. Siya ay mas kinutya at pinasan ang mabigat na krus patungo sa Kalbaryo. Sa bawat palo ng latigo, sa bawat patak ng dugo, ipinakita niya ang sukdulang pagmamahal sa sangkatauhan. At dito sa Pilipinas, ang mga deboto ay pinipiling alalahanin at damhin ang sakit na iyon, hindi upang saktan ang kanilang sarili, kundi upang ipakita ang kanilang pagsisisi, panata at debosyon. May ilan na nagsiself-flagellation, hinahampas ang kanilang likod habang ito ay nagdurugo. Sa unang tingin, ito ay tila mahirap unawain, ngunit para sa kanila, bawat sugat ay panalangin, bawat sakit ay panghingi ng tawad, bawat patak ng dugo ay simbolo ng kanilang pananampalataya. Sa gitna ng init ng araw at alikabok ng kalsada, patuloy nilang nilalakbay. Walang reklamo, walang pag-aalinlangan, tanging pananampalataya ang kanilang baon. Habang pinanunood ito ng iba, may halong awa, pagkamanha at pagninilay sapagkat hindi madaling gawin ang ganitong sakripisyo. Kailangan ito ng lakas, hindi lamang ng katawan, kundi ang puso at kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, mahalagang tandaan na ang tunay na diwa ng sakripisyo ni Jesus ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na paghihirap. Higit pa rito ay ang tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at pagbibigay ng sarili para sa iba. Ang kanyang paghihirap bago ipako sa krus ay paalala sa atin na sa kabila ng sakit at pagsubok sa buhay ay may pag-asa, na sa bawat dilim may liwanag na naghihintay at sa bawat sugat ay may kagalingan. Para sa mga debotong Pilipino, ang kanilang ginagawa ay isang paraan upang mapalapit sa Diyos, isang paraan upang ipakita ang kanilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap, isang paraan upang tuparin ang kanilang panata. Habang nagpapatuloy ang prosesyon, maririnig ang mga dasal at pag-awit ng pagbasa at ang tahimik na pag-iyak ng ilan. Ang bawat tunog
ay nagiging bahagi ng kanilang kapangyarihang kwento, ang kwento ng pananampalataya. Sa mga sandaling ito, tila nawawala ang ingay ng mundo. Ang mahalaga na lamang ay ang koneksyon ng tao sa Diyos. Ngunit, hindi rin maikakila na may iba't ibang pananaw tungkol sa ganitong uri ng debosyon. May mga nagsasabing hindi kailangan ang pisikal na paghihirap upang ipakita ang pananampalataya. At tama rin sila sapagkat ang Diyos ay nakikita lamang ang laman ng puso, hindi lamang sa panlabas na ginagawa. Gayunpaman, para sa mga deboto, ito ay kanilang paraan. Isang paraan na minana pa sa mga nakaraang henerasyon. Isang tradisyon, patuloy na nabubuhay dahil sa kanilang paniniwala. Ang mensahe ng mahal na araw ay nananatiling malinaw: pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Ang paghihirap ni Jesus bago siya ipako sa krus ay hindi lamang isang kwento ng sakit. Ito ay kwento ng pagliligtas, isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. At sa bawat debotong naglalakad, nagdarasal at nagsasakripisyo, makikita natin ang buhay na patunay na ng pananampalatayang Pilipino, matatag, makulay at puno ng pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, dala-dala ng bawat isa ang kanilang mensahe sa kanilang puso. Na sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling buo, walang hanggan at kailanman ay hindi magmamaliw. At iyon ang tunay na diwa ng sakripisyo. Hindi lamang sa sakit, kundi sa pag-ibig na handang ibigay ang lahat. Ito ang kwento ng pananampalataya, ito ang kwento ng sakripisyo, ito ang kwento ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sa bawat aral ng buhay, sa bawat kwento ng pananampalataya, at sa bawat katotohanang ating natutuklasan, naway may napulot kang inspirasyon at pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe ang Life and Things para sa mas maraming pang kwentong nagbibigay liwanag sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli, ang Life and Things kung saan ang simpleng kwento nagiging makabuluhang aral ng buhay. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.